Heto mga kababayan, aarestuhin na. Nako, grabe to. Duterte pa rin ang sinisi. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko at nilaban na tao-tao. So ito mga karbi natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Matapos nga pong arestuhin si former President Duterte, ngayon po mga kababayan, hindi po mapakali ang sambayan ng Pilipino sapagkat meron pong lumabas na balita na baka si Vice President Sara Duterte naman po ang isunod na arestuhin mga kababayan matapos lumabas po ang balitang ito. News update April 30. Ngayon po yan mga kababayan, April 30, 2025. Vice President Sara Duterte nakatanggap ng summons mula po sa Office of the Prosecutor. Mula po ito sa News 5 1 hour ago mga kababayan, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nakatanggap umano siya ng summons mula sa Office of the Prosecutor. In fact, sabi po ni Vice President Sara Duterte, in fact, ako man ay nakareceive din ng kanina ng summons sa Office of the Prosecutor na final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin ayon kay Vice President Sara Duterte. Matatanda ang kinundina or inirekomenda ng National Bureau of Investigation or NBI ang paghain ng grave threats at inciting to sedition charges laban kay Vice President Sara Duterte sa Department of Justice. Kaugnay ito ng umano'y banta niya kay President Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Yan mga kabayan. Patungkol po ito doon sa video na kumalat mga kabayan na sinasabi ni Vice President Sara Duterte na kapag may mangyaring masama sa kanya or kapag siya ay nagurgor, hinabilin niya po doon sa kung sino man yon mga kababayan na itong tatlo ang may pakana mga karbi natin. Pero ang sabi po doon, kapag naman siya ay nagurgor, kapag hindi po siya nagurgor mga kababayan, walang mangyayari doon sa tatlo, di ba? Ibig sabihin to, conditional po, conditional po yung threat na yon. Because kailangan niya munang magurgor before magurgor yung iba, di ba? Yun po yun mga karibu natin, At mukhang sineryoso nga ng NBI at trinabaho nga ng NBI, yung salitang iyon. Kaya ngayon, nakaharap po sa kaso, na grave threat, inciting to sedition at yun, dalawa lang mga kababayan, grave threats at saka inciting to sedition laban kay Vice President Sara Duterte. So ito na nga mga kababayan, ito na po yung resulta ng kanilang mga ginagawa. Well anyway, I think planado rin naman ito kasi, di ba, ngayon po ay medyo problemado rin ang DOJ. Maybe talagang napapagbuntungan ng galit, or inis itong si Vice President Sara Duterte noon. Kasi ang tagal na ang tagal na nang sinabi niya yun, pero ngayon pa lang sila gumawa talaga ng aksyon. Bakit kaya ang tanong, Bakit kaya? Yan ang tanong. Dahil po ba palapit ng eleksyon at medyo para masiraan na naman nila si Vice President Sara Duterte. Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Sana lang sana po hindi umabot doon sa pag-aresto. Baka dalhin naman ito sa ICC. Nako po. Magiging dalawa na ang Duterte sa ICC kapag dalhin pa si Vice President Sara Duterte sa ICC mga kababayan. Alright, eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin ang balitang ito.
O ito po yung sinasabi kong Duterte na naman po ang sinisi, mga kababayan, no? Teka lang. Matatandaan po natin, mga kabayan, kahapon lamang ay parang kinasuhan po ito, no? Or sinuspinde itong si Cebu Governor Gwen Garcia ng Ombudsman, mga kababayan. 6 months po ang suspension. Pero ito po ang kanyang naging rason, mga kababayan. Pangalan ni Duterte na damay sa pagkakasuspinde ni Cebu Governor Gwen Garcia. Ayon po dito, mga karibyo natin, no? Sa pahayag ni Garcia, the suspension order was issued by Ombudsman Samuel Martres, a known Duterte appointee. The complainant, Moises Garcia Dieparen, is the founder of the Duterte Rider Team and is openly affiliated with partisan political groups. Yan, mga kabayan. Nako. Ang tanong, hindi ka rin naman sususpindihin kung wala kang nagawang kasalanan, di ba? Alangan naman itong sino yung sinasabi niya, Martires, no? Alangan naman itong Ombudsman Martires, mga karibyo natin, gagawa-gawa lang ng maikakaso sa'yo. Gagawa-gawa lang ng mga violations mo, di ba? Hindi pwede yun. Kailangan ito po ay may kaakibat na ebidensya, no? May nakita sigurong ebidensya kaya ikaw ay napatawan ng 6 months suspension. Pero sabi po ng ating mga kababayan sa Cebu, no? Paano daw kung matatalo talaga, no? Kung matalo talaga si Gwen Garcia, di useless din yung suspension na 6 months, di ba? Kung matatalo, mga kabayan, parang matatalo yata. So, kailangan i-follow up po ito ng Ombudsman para makasuhan po itong hinayutak na ito, no? At hindi na makapagkalat ng kung ano-ano pang mga kalokohan sa ating gobyerno. O yan. Pero grabe, no? Pati pagkasuspindi nila, Duterte pa rin ang may kasalanan. Grabe. Nananahimik na po si former President Duterte sa dahig at inaantay na lang po yung kanyang trial, your hearing, mga kababayan. Tapos mababalitaan natin, ganito pa. No? Nandun na ngayon yung matanda nananahimik na doon sa dahig, Netherlands. Pero patuloy pa rin po ang kanilang paninisi, no, paggamit sa pangalang Duterte for them to be, popular, ganun ba? Parang walang effect, no? Para sa akin itong kanyang sinasabi, mga karibyo natin. Ewan ko lang po sa inyo, ha. Yan, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si PBBM. Nako, ito si PBBM. Mga biyaheng abroad ni PBBM, walang napala ang gobyerno. Yan. Anong sinabi mong bawing-bawi sa saan banda? Ayan, mang caption ng video ito, mga kababayan. O, ito, panoorin po natin ng atin pong mas lalong maintindihan. Ito na po. The Filipino people really want to know from your 8 overseas trips in the last 7 months. How much have you spent per trip? Indonesia, Singapore, when you went to Europe, to China, and here in Davos, and the number of people in your official and unofficial entourage list. Para lang klaro po sa ating mamamayang Pilipino. Well, I don't have the figures. I'm sure their figures are somewhere. Pero will it eventually be revealed, Mr. President, for the Filipino people? Once we've calculated everything, because this last trip, of course, was we just finished during the weekend, and we came back on Saturday. So on terms of the cost, the way I see it, you have to look at it as ROI. So ROI daw, mga kababayan, or return of investment. Sige nga, kung talagang may investment. We bring something back or do we not? If you say, I don't know, as I said, I don't know the exact figures of the cost.
cost and everything. But for example, we came back from China with pledges of 22 billion. Let's say we get actual out of that 1 billion. Bawing-bawi lahat ng 8 trips. Finished. That's the idea. Meanwhile, So bawing-bawi daw mga kababayan yung for example gumastos daw sila ng 1 billion doon sa kanilang paglabas-labas ng bansa. Bawing-bawi. Pero ito po ang nangyari kung nabawi ba talaga nila. Investment Corporation President Rafael Consing Jr. na wala pang foreign investments na pumapasok sa korporasyon mula sa mga biyahe abroad ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, nasaan po ang investment mga kababayan? Nabudol tayo ha. Mukhang namasyal lang yata kayo sa ibang bansa, Mr. President, in the expense of the Filipino people's money. Oy. Tapos puro pa kayo utang ng utang. Nako po. Dahil po unang-una ginastos nyo muna doon po sa inyong paglabas-labas ng bansa. Paano wala nang gagamitin yung bansa natin? Yan, utang na kayo ng utang hanggang sa naibenta na yung gold reserve natin. Kinuha na yung PhilHealth, yung Maharlika Fund, wala nang update. Nako po. Di ba? Anong nangyari? Sabi mo, bawing-bawi. Saan banda ang bawing-bawi dyan mga kababayan? Kayo na lang pong bahala. I-comment nyo na lang po ang inyong mga nararamdaman sa manang loob. Kung ano man yan, i-comment nyo. At para nang malaman ng ating mga kababayan. Alright? Eto pa. Pasadahanin po natin ito mga kababayan. Pera pa rin ang ating pag-uusapan just in. Mula po ito sa Philippine Star 17 hours ago. Just in mga kababayan. The country's budget deficit widened to 76% to reach 479 billion in the first quarter of the expansion of the state expenditure outpaced revenue collection. Government spending jumped 22 to 1.48 trillion while revenues only reached 7% to 998.2 billion. Ako, yan na nga bang sinasabi natin mga karabin natin, no? Yan, ito na yung resulta ng utang. Kasi, kapag utang tayo ng utang, lalaki talaga ang utang natin. Di ba? Kasi utang na ng utang eh. But, the problem is, yung ating kita, yung revenue, mga kaubayan, yung kita ng ating bansa, ay hindi po sapat para makapagbayad ng ating utang. Kaya anong nangyayari? No? Government spending jump 20 ano pala ito? Expenses, no? In-spend nila. 22%, no? 1.48 trillion po ang ginastos nila. Pero yung ating pong kita, mga kababayan, 7% lang. Napakalaki po nang nawawala. Mas maganda sana kung ang ating revenues ay 22% at ang ating naman pong spending is 7%. Kahit pa po mag 10% mga kababayan ng ating revenue, doon po tayo makakasave. Paano ito ngayon mga kababayan pag magpapatong-patong na po ito? Yung spending natin, yung utang, yung interest ng utang, di ba? Ay nako, ang sakit sa ulo nito mga karibin natin. Mas masakit sa ulo ito kung hindi masosolusyonan ng gobyernong ito at maipasa doon po sa susunod na magiging presidente ng ating bansa. Yan po ang pinakamasakit sa lahat mga kababayan. Yung iiwanan ka ng utang ng sama ng loob. Nako po. Aray ko, may aaray nito sa susunod na administrasyon mga kababayan. Tapos, itong mga inayutak na to, sisisihin na naman yung susunod na administrasyon, no? Dahil ganito ang mga mangyayari. Alam na po natin yan, mga karibin natin. Alright? Ito, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po.
ni Senator Amy Marcos. Sa kanyang press conference kanina, ito na, may nagrekomenda siya na sampahan ng criminal at administrative charges ang mga opisyal ng gobyerno na napatunayan sa kanyang committee na may nilabag na batas. Ito, basahin ko ang post ng Mindanao Times. Sabi, just in, Senate Foreign Relations Committee Chairperson Amy Marcos has called for criminal and administrative charges against senior officials over alleged irregularities in the arrest, detention, and turnover of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. However, Marcos stated that the investigation remains open as several questions are still unresolved. It also remains uncertain how many other committee members back her conclusions. So ito yung pinangalanan na masampahan ng criminal and administrative case. Number 1, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Number 2, DILG Secretary John Vic Rimulya. Number 3, PNP Chief General Romel Marbel. PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre. And Special Envoy on Transnational Crimes Marcos Lacanilao. Okay? So, at least mayroon ng recommendation. No? Bahala na. Pero ito lang no mga kaubayan ha. Yung I think itong recommendation ni Senator Amy Marcos mga kaubayan ay suntok sa buwan. Ha? Bakit po tayo nakapag-conclude na suntok sa buwan po itong kanyang recommendation? Dahil po mga karibin natin, binasi ko lang po yung aking conclusion doon po sa nangyari kay Ambassador Marcos Lacanilao, no? Ang problema, this is just only a recommendation. Meaning, kailangan pa po ito ng approval ng Senate President, mga kababayan. So, doon pa lang po sa kay Lacanilao, nakita na po natin kung ano na ang pwedeng mangyari dito sa recommendation ni Senator Amy Marcos. Sapagkat doon pa nga lang kay Lacanilao, mga kababayan, no, hindi na agad pinirmahan ni Senate President Jesus Escudero yung detention order or yung contempt order, mga kababayan, di ba? Oh. Tapos ngayon, well anyway, at least ginawa ni Senator Amy Marcos yung part niya to file case against these officials, di ba? Well, yun lang ang maganda kasi ginawa niya ang kanyang makakaya to make sure that these officials, no, will also suffer or makakuha ng hustisya si former President Duterte, di ba? To get justice from these officials. Pero suntok sa buwan nga ito. Yun ang masasabi ko dito, suntok sa buwan sapagkat si Escudero po ang posibleng maging problema dyan. Hanggat nakikita po natin si Escudero ay hawak ng mataas na official or I mean the president or even the diba, yung nasa likod ni Escudero kung sino man yun. Well anyway, hindi naman lingid sa lahat na sinasabi ng iba, di ba, that it is the wife, no, the first lady, mga karibin natin. So malabo po para sa akin mangyari yan. Pero palakpakan pa rin natin Senator Amy Marcos for doing this for former President Rodrigo Roa Duterte. Alright? Mga kababayan, ano man po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa
pagnanakaw ng tao.